Morning guys, kape tayo guys. May dumaan na naman sa bowl ko guys. Dokumentuhan na naman natin. Dumaan na naman yung aso ng Malacanang. Kilala nyo naman siguro guys kung sino yung aso ng Malacanang, di ba? Isa siyang ang credential niya is vlogger, lawyer, tapos nagiging aso siya ng Malacanang. Wala siya ibang ginawa kundi tahol ng tahol sa Malacanang eh. Yung mga tinatahol niya, mga ano naman, puro batikos lang naman sa mga Duterte. Instead na magpakita siya ng mga accomplishment sa gobyerno, kung ano yung mga nagiging accomplishment ng gobyerno. So ang ginagawa niya puro pambabatikos. Pero yun pala, pag tatanungin mo siya ng mga project, wala siyang access sa pangulo ng bansa, no? Wala siyang access kay BBM. Kaya wala siyang ibang masasabi kundi puro pangbabatikos sa mga Duterte. So ito guys, ipapakita ko sa inyo guys kung paano kayo binudol, or sama ko ng sarili ko, paano tayo binudol ni BBM. Masakit mang tanggapin pero nabudol talaga tayo. At ito yung pananalita niya kung paano tayo niya binudol. Kasi ganito kasi yan, nung una 2022 campaign rally nila BBM, ang battle cry parati ni BBM is gusto niyang pababain ng 20 pesos per kilo ng bigas. Yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Yun yung battle cry niya parati. Kaya ang taong bayan, paniwala sa kanya mga sinasabi. Di ba? Dahil nga sa history ng Marcos na yung sa time ng father niya, mababa yung kilo ng bigas, di ba? Then marami ding mga infrastructure na build ni Marcos Sr. Kaya yun yung gustong maramdaman muli ng taong bayan, at ang sabi niya naman is continuity sa lahat ng mga big project ni PRRD. So isa yun sa mga pambubudol niya. Yun yung tumatak sa isipan ng mga tao eh, na gustong maulit muli, no? Dahil mababa yung bigas sa time ni Marcos Sr. Tapos ang pangalawa niyang pang-engganyo sa mga tao is magpatayo siya ng bahay 1 million per year. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. 1 million per year guys. Biruin mo yan. 1 million per year. So yan yung isa sa mga pang-engganyo niya. Kahit na nga may mga expert na nagsabi na medyo medyo imposible nga siya na magagawa yun kasi mahirap ngang gawin. Hindi nga siya realistic. Kumbaga, pero sa kanya talagang lagi niyang bukang bibig is magpatayo siya ng 1 million per year na bahay. Kasi marami nga tayong marami tayong backlog sa housing. So ang gusto niya mangyari, ma-coop up yung backlog na yon. So biruin mo sa loob ng 6 na taon, 6 million agad. Tapos ang problema natin sa housing, di ba? Marami tayong mga kababayan na walang bahay. Kaya mas lalong naengganyo at naniwala yung mga taong bayan sa kanya. Ang pangatlo niyang pambubudol guys, dito na nag-start yung korupsyon. Dito na nagkawindang-windang lalo ang Pilipinas. Kasi involved na dito guys ang kaba ng bayan, ang pera ng mamamayang Pilipino. Sa unang
transaction pa lang, mali na eh. Mali na. Alam mo kung bakit kung mali na? Kasi ang pinagkukunan nila ng fundings, GSIS, Land Bank, DBP. Oh. So yung mga bangko na yan, yung mga ahensya na yan, halos makulaps na dahil wala ng pera. Oh. Dahil napunta dito sa hinayupak. Nakaakit sa world leaders ang isinusulong na Maharlika Investment Fund. Itong sinabi po ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nang ibinida po ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa katatapos lamang na World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Kasabay nito, sinabi ni Romualdez na kinakailangan ng bansa ang sinusulong na Maharlika Investment Fund. Anya kapag nasimula na ang investment fund, ay dito maaaring kunin ang pondo para sa iba't ibang proyekto at programa na isinusulong po ng administrasyon. Kabilang narito ang mga programa para mapababa ang singil sa kuryente, langis at food security. We have to bring down the cost of electricity, the cost of power, the cost of oil. We have to make sure that there's food security. We cannot wait. President Marcos will not sit on his hands. He has no time to just waste time. Tinig po ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Bili pa rin kayo sa kanya, guys. Hindi pa rin kayo madadala. Oh. Ilang years na, guys? Almost 3 years na. 'Di ba? Nasaan na yung investment fund? Wala na. Hindi mo na makikita. Hindi na napag-usapan. Pero yung pera, nandoon na. Alam, guys, hindi nga natin kilala kung sino yung mga board of directors ng Maharlika Fund. Di ba? Hindi mo alam kung sino yung presidente. Wala kang nga makitang opisina, kahit kiosk man lang, para makapag-update ka kung ano na nangyari sa Maharlika Fund. Di ba? Kung gaano kayo niloloko ni BBM, kung gaano kayo binulo. Ilang bilyon yon? 500 billion? Or almost 1 trillion ang nandoon? Oh. Ang sabi nila, sa pamagitan ng Maharlika Fund, doon kukunin lahat ng mga pang-expenses ng gobyerno at saka pang food security. Bakit nagsitaasan yung presyo ng mga bilihin ngayon? Diba? Natin yung electricity at saka mga water, ano mo yung mga bills na yan. O bakit lalong tumataas yung kuryente natin ngayon? Oh, di ba? Bakit lalong tumataas yung mga bilihin ngayon? Oh. Mag-isip-isip kayo ng maayos, guys. Huwag kayong mga loyalista, affected kayo dito eh. Oh. Kung patuloy kayong magiging magpatanga-tangahan dyan at magpabudol dyan sa pinakamamahal nyo ng Pangulo, kayo din ang magsasuffer. Oh. Di ba? Nasaan na yung Maharlika Fund ngayon? Di ba hindi na napag-usapan? O bakit nababawasan yung pera ng PhilHealth? Oh. Bakit nababawasan yung pera ng GSIS? Nasaan na yung 1 million housing per year? 6 million sa loob ng kanyang termino. Oh. Nasaan na yung 20 pesos na bigas na na sinasabi niya? Pero tingnan mo, ang sabi ni Claire, pakita ko sa iyo kung anong sinasabi. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po ang sabi, 1 million per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes." Hold up. This, bruh. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes." Pangarap lang pala eh. Di ba? Alam nyo guys, ang pangarap, pag walang aksyon, walang mangyayari, mananatiling pangarap yan.
So, ibig sabihin, nangarap lang siya ng gising. Sinasabay lang kayo sa pangarap niya. Diba? Nag-i-aim lang pala siya ng 1 million eh. Hindi naman pala yan totoo eh. So, kung hindi natupad yung pangarap niya, sorry, diba? Wala naman siyang pinapromise sa inyo, nangarap lang naman pala siya. Kayo naman kasi guys, masyado din kayong assuming na matutupad niya yung mga pangarap niya. Halimbawa, ikaw, nangarap ka na magiging doktor, nangarap ka na magiging lawyer, tapos hindi ka naman nag-i-study, hindi ka naman nag-aaral. So, paano mo matupad yung mga pangarap mo? Diba? So, same din yan sa kanya. Nangarap siya na magkaroon ng 20 pesos na bigas, magkaroon ng 1 million housing per year, pero hindi niya naman ginagawa yung pangarap niya, so hindi talaga matutupad yan. Puro pangarap na lang ang pangyayari, di ba? Kaya wag na kayong umasa, mangarap na lang kayo, mga loyalistang tanga. Marcos was really bad for our country. He was the worst president we ever had.